Isang muling magandang pagpasok ko sa Facebook sa araw na ito, March 1st, 2024. Ang dala ko pong balita ay puro pagmamahal at paliwanag sa mga tao. Kaya lang po ako nagkakaganito na ako'y nagtsatsaga na naghahatid ng balita. Nasasakitan po ako na ang mga kapwa ko Pilipino ay puro operasyon. Ngayon po sa aking kaalaman ngayon, ang aking pong paliwanag ay sa bigay kaloob ng Diyos. Na masasabi ko po sa inyo, kahit sino sa inyo, walang kayang humatol sa kaloob ng Diyos. Itanong niyo po sa akin kung bakit. Tayo po yung lahat na nilalang ng Diyos ay may kanya-kanyang kategoryan. May kanya-kanyang katungkulan gagawin sa ibabaw ng mundo. May kanya-kanya pong haharapin at ito po'y itataguyod ng isang tao. Kaya kung sakali man po na ako ay naririto, umuupo po ako sa YouTube at Facebook para maliwanagan po ng mga tao. Ang una ko pong dakong paliwanag sa panahon ngayon ay ganito. Ang mga kababaihan po, kinakailangan din pong pag-ingatan nila po ang kanilang puno ng katawan. Maging malinis sila, iingatan nila, hindi lamang puwera po ang titipirin. Maging po sa pagkilos, sa paggalaw, marami po tayong pag-aaralan. Kaya nga po ako nagkakaganito na nagpapaliwanag ako sa buong madla. Kasi ayoko po ba nang sila operahin, mababayopsi po, makekemo po. Kaya kung sakali man po na ako'y umaagap sa mamamayang Pilipino, na ako'y nananawagan, hoy, lahat kayo na nakaporma sa dialysis, huwag po kayo mag-atubili. Dahil ako po ay may nalalaman ngayon na kung kayo ay naka-ready sa idadialysis, pag-aralan po ninyo na mag-aral po kayo na uminom ng langis. Hindi po makasasama ito. Ang pag-inom po nito 3 beses na sunod-sunod kung mataas man ang creatinine nyo. At sa kabila noon, kung nakainom na po kayo ng 3 sunod-sunod, ulitin pa po ninyo na mga 2 hanggang 3. Kasi po, kung kayo naniniwala, may ibibigay po sa inyo ang ating mahal na Panginoon. Dahil napakabigat po ng madialysis. Pan-lifetime ito. At sasabihin ko po sa inyo, wala na pong kaligtasan ng dialysis. Para na lang po kayo nasa kulungan ng luha at pagtitiis. Puro po pera. At ang ibig ko po sabihin, pag po kayo na emergency dialysis, tuloy na po yun. Pagkatapos po nun, pistula na po ang ikakabit sa inyo. Ngayon po, sa araw na ito, na kayo'y dinalaw ko, makinig naman sana kayo. At kung ayaw ninyo, pwede rin. Kaya lang naghahabol ako at nalulungkot ako. Ayoko na ang kapwa ko Pilipino. Puro na lang ang sakit sa bato dialysis. Kasi ito po langis na ito, tunay pong mahirap paniwalaan sa naniniwala na palalabas po ang bato, lahat po ng bato. At kung sakali man po na nagpapakita po ako ng mga nakuha ko po dito, ito po pagtitiis at sakripisyo. Itanong niyo po sa akin kung bakit. Kasi po siyempre po, may amoy po ito at saka po sakit ito. Pero sa pamamagitan po ng aking tunay na pagmamahal sa mga tao, pinaliliwanag ko po ang nagiging lunas ng langis. Babasahin ko po sa araw nito ang bigay pakaloob ng ating mahal na Panginoon. Ito po ang manggit. Kayo aking anak ay aking ginising. Pagmasdan niyo ang guhit kapalaran ng isang tao. May kanya-kanyang signos kapalarang patotoo. Kaya kung sakali man, idilat ninyo ang mata ninyo. Ang ibig ko baka sabihin, mga anak ay pakinggan. Oras na para kayo ay kausapin ko sa harap ng altar. Walang sino man aking anak na makakukutya sa letra kong pinawawalan. Ako ang kausap nyo sa liwanag ng tagumpay. Kung kayo may katanungan, ang sagot ko sa inyo, ang tanong niyo sa akin, nasa amba ko. Ang sagot ko'y nasa langit, nasa lupa, nasa lahat ng aking ginawa. Kaya kayo, umalisto. At heto na, ang tirador ko. At babatiin ko ng isa-isa ang mamamayang Pilipino. Sa kabila ng lahat ay pinaliwanag ni Mother Paring ang lahat ng kanyang nalalaman. Eto na ang ibig sabihin. Sa pananawagan ni Mother Paring, yung may mga sa kalalakihan, yung nagbabara ang ihi sa kaliwa. Hindi makasasama na uminom kayo ng 2 paulit-ulit ng langis. Hindi makasasama. Ang ibig sabihin nito, dudula sa bakterya na yan, lalabas na unti-unti. Kahit na hindi kayo pumunta kay Mother Paring, pwede na rin magtiyaga kayo. Kaya lang, mas maganda kung kayo ay magpapalinis. Ang sagot ng Mother Paring ay ganito,
mga kakilala kong nagmamahal sa Facebook, hanggang ako'y may konting hininga at buhay, nakalaan akong magmahal sa inyo. Kaya naghihintay ang St. Joseph Chapel. Kaya lang, i-schedule natin kung kailan dahil ito'y may trabaho. Sa kabila ng lahat na nabasa ni Mother Paring ang magandang balita sa araw at oras na ito. Ngayon, ang pinangungunahan ko dito mga anak ay ganito. Lalo-lalo yung may mga may diabetes, yung tumataas ang sugar. Napakagaling yan. Pagkatapos nito, ipagalimbawa ninyo. Kung magtatanong kayo sa langis, 15 katapusan. Sa babae naman na 30 up to 70, maglalagay kayo sa palatito ng langis, 3 kutsara, tapos yan, ipapatak nyo sa puwerta nyo. Ang ibig sabihin, yung bakterya tumatalon. Ano at kay ganda ng binalita ni Mother Paring na hindi nyo makakalimutan. Ang pagdalaw na ito ay para sa inyong kapakanan. Kaya ngayon, ang aking senyas ay ganito. Amang nasa langit, kami po lahat ay nasa lupa. Humihingi po kami ng awa at bendisyon. Huwag niyo po kaming pababayaan. Ituro po ninyo sa amin ang aming karapat-dapat gawin at gampanan. Sa aming pong hanap buhay, kami po ay nasisiyahan na kung ano po ang kaloob mo sa amin, ito po ay aming tatanggapin. Nananawagan din po ako sa buong kapuluan yung mga babaeng ambisyosa na pag dumating ang mga asawa, alam niyo ba, pag naubos na ang pera, maiinit na ang ulo. Kaya sana, kung kayo man ay tatamaan sa akin ngayon, ang buhay natin hindi panghabang araw. Kaya kung marunong kayong diskarte, kahit konti ang kita ng pera, basta maayos lang ang paggastos, mabubuhay kayo. Ang panalangin nyo ay yung magandang pagkakataon na maligtas kayo sa kulungan, sa dimandahan, sa angkinan ng lupa, sa masyadong mayabang magsalita, narinig ng gusot. Matapos na naibalita ni Mother Paring ang hiwaga at kahiwagaan, mga anak ko, luminya kayo sa dapat ninyong kalalagyan. Amen. Palakpakan nyo naman ang Mother Paring. Nagagalak naman ako magbigay ng balita sa inyo. Kuya, taga saan ka ba? Taga Baliwag, Bulacan. O, ba't ka nakarating dito? Para magpagaman po. Okay, eto po ang nakuha kong dumi sa kanyang loob ng bituka. Ang ginawa ko po dito, mga nakikinig, kasi po ngayon lang po siya pumunta dito nung po siya nasa higa na, ang sabi ko po sa kanya, huwag kang mag-agam-agam. Kung gusto mo, sige, tara. At kung ayaw naman, tumayo ka dyan. Yun po sinabi ko. Ngayon, siyempre po, nagulantang siya sa salita ko. Kasi po, sa spiritual, masama po yung pinipresenta ang panggagamot. Malakpakan nyo. Dahil ito naman ay hindi negosyo. Ito ay may sakripisyo. May sakripisyo at hirap at may pagtitiwala kayo sa Panginoon. Isipin nyo nga po ito, nakuha ko nito na tinirahan ko po ng 4 na labatiba. Ito po ang nakuha ko. Hindi po yan lamang, ito po ang dulo, akin na anak yung bato. Ito muna. At ito po ang unang diskarte ko, na kinuha ko po yung bara. Alam niyo po ba, ginamitan ko po ito ng langis. Talaga naman sumasagitsit po. Buhat po doon hanggang dito, tumitilang po yung bato. Kaya hindi po kayabangan. Hawakan mo. Hindi po kayabangan ang langis. Ito po, nakukuha po ang lahat ng bakterya. Hindi po peke ito. Personal po ito. Ngayon, eto na po ang pinakamaganda. Eto na po ang saihi. Ngayon, ayun na po ang pinakadulo ng sapal sa bato. Ayan po. Kaya kung sakali man na kayo ay nagpunta dito, alam nyo ba, kung ako po'y manggamot, 1 beses lang po. Basta po magdasal kayo, nakaready kayo, nakahanda kayo, pati kalooban ninyo. Nakalaan po kayo na kung ano man ang mangyayari sa oras na yon, tanging ang Diyos na nakakaalam. At kay ganda ng balita ng Mother Paring na hindi nyo makakalimutan na ang Diyos ang patnubay. Ang kailangan sa tao, may paniniwala. Huwag po kayong papano sa iba na nakapag-aral lang. Ang mga magulang po ayaw pa pupuntahin kung saan manggagamot. Kung doon po naniniwala, sa totoo lang po yun. Kaya ako po'y nananawagan na kung halimbawa ang mga senior citizen, nilalambing kayo na may pupunta, sumunod na kayo. Itanong niyo ulit sa akin kung bakit. Inanak lamang kayo. Nang kayo ay tumalino, nilagpasan niyo pa nanay niyo. Bakit? Wala na bang karapatan ang isang magulang sa kanyang gagawin? Kaya po maraming salamat. Magandang araw po sa inyo. Naririto po ang aking mga
mahal sa buhay. Palakpak kayo na hindi ko po makakalimutan. Ganyan pala po ang buhay ng tao. Sa nagpupunta po dito, hindi naman po favoritismo. Meron po pala talaga na malapit ang kalooban ng isang tao. Kaya po, ang masasabi ko sa inyo, marahil po na luto po sila sa espiritu. Lagi pong maganda ang kanilang ginagawa. Kaya, hoy, pinupuri ko kayo. Maraming salamat sa Panginoon sa ating pagkikilala. Sagot kayo. Hindi ko kayo malilimot. At salamat din sa pinagtulong-tulungan nating Facebook. Salamat po. Ganyan kami. Bye-bye po. Babay po. Salamat Babay po. po. Ate Josie, come on! Sa